Sa Germany, pinapanood ng Interpol detective na si Luis ang kanyang partner na si Thomas na nakikipag-usap sa isang misteryosong impormante na nangangakong magkakaroon ng mahalagang impormasyon sa IBBC, ang International Bank of Business and Credit. Kailangan pa rin niya ng dagdag oras upang ayusin ang mga bagay, kaya hiniling niyang mangako si Thomas na magdadala siya ng aktwal na patunay ng kanyang intel para sa kanilang susunod na pagpupulong bago siya umalis. Sa kanyang paglabas, tinawagan niya ang Assistant District Attorney na si Eleanor para sabihin sa kanya ang kaunting impormasyon na alam niya, at nang tatawid na siya sa kalsada ay biglang sumakit ang kanyang braso, nagsuka at nawala ng malay. Sa sandaling mapansin nito ni Luis ay tumakbo siya patungo kay Thomas, ngunit nabangga siya ng isang kotse at nawalan din ng malay. Maya-maya ay nagising si Luis sa ospital na nasa mabuting kalusugan, ngunit namatay na si Thomas. Nang makita niya ang bangkay sa morgue, ipinaliwanag ng doktor na ito ay atake sa puso ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Luis at sinuri ang katawan. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang isang maliit na sugat sa leeg ni Thomas, kaya hiniling ni Luis na tumawag sa pulisya para magkaroon ng isang maayos na otopsya dahil ito ay mukhang kaso ng murder. Samantala sa opisina ng abogado ng distrito sa New York, sinusubukan ni Eleanor na ipaliwanag sa kanyang mga katrabaho na ang pakikipag-ugnayang ito na ginawa ni Thomas ay maaaring ang pambihirang tagumpay na kailangan nila. Ngunit nag-alinlangan siya dahil kung magpapatuloy ang investigasyon ay malamang na bumagsak din ito sa ilang kadahilanan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tumawag si Luis at ibinalita sa kanila ang pagkamatay ni Thomas, kaya kailangang magbiyahe kaagad ni Eleanor patungong Berlin. Makalipas ang ilang sandali, sina Eleanor at Luis ay nakikipagpulong sa Federal Police. Ipinaliwanag nila na mayroong mga pahiwatig na mayroong panglalason na tinatawag na hydrocyanic poisoning, ngunit sa tingin ng pulisya ay hindi sapat ang kanilang ebidensya at sinasabi na ang mga pagsusuri ay negatibo para sa mga lason. Sa makatuwid, hindi nila makita ang isang dahilan kung bakit dapat silang maniwala na ito ay maaaring pagpatay. Dahil dito ay walang pagpipilian sina Eleanor at Luis kundi aminin na 2 taon na nilang iniimbestigahan ang IBBC mula nang makatanggap sila ng magkakaugnay na intelihensya na nagsasaad na ang bangkong ito ay ilegal dahil sa mga bagay tulad ng money laundering, terorismo, at pangangalakal ng armas. Ang nakilalang impormante ni Thomas na hindi pa nila alam ang pagkakakilanlan ay maaaring namatay na rin o nawala dahil 12 oras na nila itong hindi matawagan. Ang mga pulis ay hindi masaya na hindi nila sila sinabihan tungkol sa alinman sa mga ito bago pa nila ito ginawa, at ipinaliwanag na walang mas mahusay na katibayan kaysa sa mga random na teorya, at ang pagkakaroon ng kaso ng IBBC ay hindi mangyayari sa Germany. Pinaalalahanan din nila si Luis na maging maingat sa kanyang mga aksyon dahil sa kanyang mga ginawa noon. Sa kanilang pagbabalik sa hotel, gustong malaman ni Eleanor kung ano ang ginawa ni Luis sa nakaraan para magkaroon ng isang babala na tulad nito. Ngunit tumanggi si Luis na magpaliwanag. Samantala sa isang museo sa Berlin, nakipagpulong ang executive ng IBBC na si Wexler sa consultant para magdala ng ilang malaking balita. Kinansela ng Italian Prime Ministerial Candidate at tagagawa ng armas na si Calvini ang kanyang panukala sa bangko, kaya dapat siyang asikasuhin ng consultant. Maya-maya, sinusuri ni Luis ang balita at natuklasan na ang Senior Vice President of Acquisitions ng IBBC na si Clement ay namatay sa isang misteryosong aksidente sa kalsada. Kinaumagahan sa Interpol headquarters sa France, ang superior ni Luis na si Victor ay maaga siyang nakita sa opisina na nagsasaliksik. Natitiyak ni Luis na si Clement ang impormante ni Thomas at siya ay pinatay dahil sa pandaraya. Ang mga oras sa ulat ng aksidente ng Gendarmerie ay hindi tumutugma sa pahayag na ibinigay ni Jonas na chairman ng IBBC. Gusto ni Luis na pumunta sa Luxembourg para kausapin si Jonas at hulihin siya sa kanyang kasinungalingan, ngunit tumanggi si Victor at pinaalalahanan siya na hindi na siya pulis. Ngunit binago ni Luis ang kanyang isip sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano patuloy na hinaharangan ng IBBC ang mga komplikado na internasyonal na batas. Kaya naman pumunta siya sa opisina ng IBBC kung saan niya nakita si Jonas kasama si Wexler ngunit hindi nila siya pinansin. Sa halip, siya ay nilapitan ni White, ang legal na tagapayo ng bangko at ang komisyoner ng Gendarmerie. Nagalit si Luis na hindi niya man lang makausap si Jonas gaya ng ipinangako sa kanya, ngunit ipinaliwanag pa rin niya ang dahilan ng kanyang pagbisita na itinuturo ang pagkakaiba sa pagitan ng ulat at pahayag ni Jonas. Kinuha ng komisyoner ang ulat at agad na sinabi sa kanya na ito ay isang pagkakamali lamang sa pag-type mula sa kanyang mga empleyado. Walang pagpipilian si Luis kundi umalis ng walang laban,
at sa kanyang paglabas ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Eleanor na nagsasabi na ang buong pagsusuri na kanilang ginawa sa katawan ni Thomas ay hindi tiyak dahil ang mga antas ng cyanide sa kanyang dugo ay hindi mataas at hindi sapat upang tawagin bilang panglalason. Dahil dito ay nasobrahan sa pag-iisip si Luis dahil nang may aksidenteng nakabangga sa kanya. Agad niyang hinawakan ang taong ito ng medyo marahas na iniisip na sinusubukan din nila siyang lasunin, ngunit ito ay isang random na kliyente lamang ng bangko. Kinagabihan, patuloy na tinatawagan ni Eleanor ang asawa ni Clement para tingnan kung may alam siya. Ayaw nang maabala pa ng kawawang babae, ngunit sinabi ni Eleanor na ang kanyang asawa ay malamang na pinatay at hindi lang aksidente ang nangyari kaya binigyan niya ito ng numero ng telepono kung sakaling may maalala siya. Makalipas ang ilang segundo, nakatanggap si Eleanor ng mensahe mula sa asawa ni Clement na nagsasabing wala siyang ideya na nakikipagpulong ang kanyang asawa sa Interpol, ngunit pagdating sa usapin ng mga ilegal na armas, nakikipag-ugnayan ito kay Calvini. Samantala, si Luis ay dumating sa bahay ni Victor upang sabihin sa kanya kung paano binayaran ng bangko ang gendarmerie upang baguhin ang ulat. Gusto ni Victor na pumasok si Luis sa loob ngunit kinuha ni Luis ang telepono ni Victor at sinira ito, pagkatapos ay nakakita ng nakatago na bug. Sumang-ayon si Victor na ipasyal ang kanyang aso upang magkaroon ng dahilan na makapag-usap sila sa labas. At doon ay ipinaliwanag ni Luis na nakakita rin siya ng mga bug sa kanyang lugar at ganun din kay Eleanor. Gusto ni Victor na sabihan ng kanilang mga superior tungkol dito ngunit pinigilan siya ni Luis na nagpapaliwanag na kapag sinabihan niya sila, mawawalan sila ng pagkakataon na hulihin ang mga taong ito ng palihim. Ipinakita sa kanya ni Luis ang isang larawan ni Clement na nakatayo kasama si Calvini at ipinaliwanag kung ano ang nalaman ni Eleanor sa ngayon, kaya binigyan siya ng pahintulot ni Victor na pumunta sa Milan. Samantala, isang misteryosong sniper ang nagpaputok ng isang espesyal na bala na inilagay niya sa isang kahon at ipinadala sa Italia, kung saan kinuha ito ni Police Captain Barillo. Makalipas ang ilang araw, dumating sina Luis at Eleanor sa Milan at nakipagkita kay Inspector Cerruti, na siyang namamahala sa pangangasiwa sa pinakabagong political rally ni Calvini. Habang naghihintay, sinabi ni Eleanor na napapansin niya na hindi na kumakain o natutulog ng maayos si Luis kaya pinaalalahanan niya siya na alagaan ang kanyang sarili ng mas mabuti dahil hindi siya maaaring bumagsak tulad ng nangyari 2 taon na ang nakakaraan. Alam ito ni Eleanor dahil tinawagan niya ang yard at natuklasan na umalis si Luis noon pagkatapos niyang subukan na imbestigahan ang IBBC. Ang kanyang saksi ay ipinagkanulo siya, ang kaso ay bumagsak, at ang galit na si Luis ay nawala sa sarili at inatake ang isang assistant commissioner. Sumagot si Luis na ang opisyal na bersyon ay hindi totoo, ang kanyang saksi ay nagsabi ng totoo. Ngunit biglang pinilit ng kanyang AC na pakawalan siya at pagkaraan ng 3 araw, ang saksi at ang kanyang pamilya ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Samantala, nang sa wakas ay nakaharap nina Luis at Eleanor si Calvini, ipinaalala nito sa kanila na ang pag-uusap na ito ay wala sa record. Ipinaliwanag ni Calvini na sinusubukan ni Jonas na gawing eksklusibong broker ng Chinese small arms ang IBBC sa Third World, at ang missile na panukala na sinusubukan nilang palabasin kay Calvini ay isang daanan lang para sa isang transaksyon. Hindi sigurado si Luis kung magkano ang tubo na nakukuha ng bangko dito, kaya kailangan na ipaliwanag ni Calvini na hindi ito tungkol sa kita, ito ay tungkol sa kontrol. Ayaw nilang kontrolin ang sigalot, gusto nilang kontrolin ang utang na nalikha ng salungatan. Iyan ang esensya ng industriya ng pagbabangko, kinokontrol nila ang utang, kontrolado nila ang lahat kasama na mismo ang mga bansa. Sa panahon ng rally, isang sniper ang nagtatago sa isang hotel sa kabilang kalye at nang umabot sa 1 minuto ang kanyang stopwatch, binaril niya si Calvini, ngunit nabigo ang pagbaril. Ang pangalawang putok ay tumama na pinatay si Calvini, ngunit ang bala na ito ay hindi nanggaling sa parehong lalaking. Nang magsimulang magkagulo ang mga tao, lumabas sina Luis at Eleanor mula sa isang restaurant upang tingnan kung ano ang nangyayari. Dinala naman ni Barillo ang kanyang mga tauhan sa loob ng hotel, alam na niya kung nasaan ang sniper at nagpanggap lang na nakita niya ito sa bintana. Nahanap ng mga pulis ang sniper na sinusubukan na tumakas at binaril siya sa lugar, pagkatapos ay itinanim ni Barillo ang bala na natanggap niya sa koreo upang magmukhang ang tao na ito ang tunay na pumatay kay Calvini. Napansin ni Luis ang mga pulis na pumapasok sa hotel at pumasok din sa loob. Doon ay natagpuan niya ang konsultant na tumakas sa likod ng pinto kaya sinundan niya ito sa lansangan kasama sina Eleanor at Cerruti na nasa kanyang likod. Pagdating nila sa labas ay hindi nila makita ang konsultant kahit saan, ngunit lumapit si Eleanor sa isang kotse na may tao sa loob. Ito pala ang konsultant na bumangga sa kanya bago umalis.
Nasa mabuting kalagayan si Eleanor ngunit halos hindi siya makagalaw, kaya nanatili si Cerati sa tabi niya at ibinigay ang kanyang baril kay Luis upang habulin ang kriminal. Sinusundan ni Luis ang kotse at naabutan nito nang huminto ito sa stoplight, ngunit nang makalapit na siya ay wala na ang konsultant sa sasakyan. Samantala, sinusubukan ni Jonas na mag-ayos ng isa pang deal sa pagbebenta ng armas sa isang general na nagtatrabaho para sa RFF nang magambala siya ng sekretarya dahil kailangan niyang pumunta sa ibang lugar. Ipinaalam ni White at Wexler kay Jonas ang pagkamatay ni Calvini at nagkomento na dapat silang maghintay bago nila lapitan ang mga anak ni Calvini tungkol sa panukala sa missile hanggang sa maayos ito ng mga awtoridad, ngunit hindi sumang-ayon si Jonas. Ayaw niyang ipagsapalaran ang anumang komplikasyon sa pagbebenta, ibig sabihin ay dapat nilang lapitan ang mga anak ni Calvini ngayon dahil tatanggapin pa rin naman nila ang panukala kung hindi dahil sa kanilang ama. Sa gabi, sinabi ni Cerruti kina Eleanor at Luis ang tungkol sa mga pahiwatig na natagpuan niya sa ngayon. Ang patay na sniper ay miyembro ng Red Brigade, at ang lalaking sinundan nila ay nagmaneho ng isang ninakaw na kotse. Hindi nila mahanap ang mga lift print, mga hibla, at walang nakakita sa kanya na umalis kaya sinisisi ng mga opisyal ang Red Brigade para sa pagpatay. Hindi naniniwala si Luis at sa tingin niya ay naset up lang ang lalaki, kaya kinumbinsi niya si Cerruti na hayaan silang dalawa ni Eleanor na tumingin sa paligid ng pinangyarihan ng krimen. Gamit ang dalawang flagsticks sa mga butas ng bala na naiwan sa isang pader, sinundan nila ang direksyon ng pinanggalingan ng mga bala. Pagkatapos ay tiningnan ni Luis ang mga butas upang mapansin na ang isa ay nagmula sa silid kung saan nila natagpuan at napatay ang sniper, ngunit ang isa ay nagmula sa bubong ng hotel. Si Luis at Eleanor ay pumunta sa bubong at nakahanap ng maraming espasyo para magtago ang isang sniper. Dahil ang patay na sniper ay may dalang stopwatch, iniisip ni Luis na maaari itong mag-synchronize, ngunit binanggit ni Eleanor ang isang problema. Dalawang basyo ng bala ang natagpuan sa silid at kinumpirma ng ballistics na tumugma sila sa armas, kaya walang paraan upang ipaliwanag kung saan nanggaling ang ikalawang bala o kung saan nanggaling ang pangatlo. Hindi sigurado si Luis kung ano ang gagawin hanggang sa makakita siya ng putik, nagpatawag siya ng isang espesyal na koponan upang alisin ang tubig gamit ang isang espesyal na makina dahilan para mahanap nila ang bakas ng sapatos na mukhang pamilyar. Pagbalik nila sa opisina, ipinakita ni Luis kina Eleanor at Cerruti na mayroon siyang larawan ng parehong bakas ng sapatos mula sa pinangyarihan ng krimen kung saan pinatay ang isang dating executive director ng IMF noong nakaraang taon. Ipinadala ni Cerruti ang mga bakas ng sapatos sa lab at kinumpirma na may mataas na posibilidad na iisa lang ang mga ito. Nalaman din nila na ang dahilan kung bakit mayroon silang partikular na pattern ng pagtapak ay dahil nabibilang ito sa isang pinasadyang sapatos na ginawa para sa isang bakal na leg brace. Hiniling ni Luis na ipadala ang mga pahiwatig na ito sa FBI upang kumpirmahin ang pagkakatulad, ngunit bago pa sila magpatuloy, dumating si Barilo at ipinaalam sa kanila na dapat umalis ng bansa sina Luis at Eleanor dahil ito ang kanyang pagsisiyasat. Sa kasamaang palad, walang magagawa si Cerruti para tumulong dahil may pahintulot si Barilo mula sa kanilang mga superior sa Interpol. Nang maglaon sa airport, nakita ni Eleanor ang metal detector at napagtanto na kung ang pangalawang sniper ay umalis sa bansa, dapat ay nahuli siya ng mga security camera na nagtatanggal ng bakal na leg brace para makapasok pagkatapos ng inspection. Ginamit ni Cerruti ang kanyang posisyon sa pulisya para kausapin ang mga gwardiya sa airport upang bigyan sila ng access sa mga CCTV, ngunit mahirap makita ang mukha ng konsultant dahil alam niya kung nasaan ang mga kamera at palagi itong nakatalikod. Sinuri ng isang empleyado sa paliparan ang mga record ng mga sumakay at kinumpirma na nakaalis na ito ng bansa at nasa New York na. Sina Luis at Eleanor ay tumungo din sa New York, kung saan ang isang kapitan mula sa NYPD ay nagtalaga ng mga detective na sina Ward at Ornelas upang tulungan sila. Mayroon silang ilang mga litrato ng konsultant na lumalabas sa pamamagitan ng customs, na sa wakas ay nagpapahintulot sa kanila na makita ang kanyang mukha at ID na may address na hindi malaman. Sa palagay nila ay nakatira siya sa lungsod, dahil itinawag at kinumpirma ng isang ahente ng FBI ang bakas ng paa nito. Ang pattern ng brace thread na yun ay eksklusibo sa mga sapatos na ginawa sa New York at nasa kanila ang pangalan ng doktor na nagbebenta nito. Habang si Eleanor ay bumalik sa opisina upang mapanatag ang kanyang superior na nag-iisip na siya ay nasa delikadong misyon, si Luis at ang mga detective ay bumisita naman kay Dr. Isaac na pumayag lamang na tumulong nang sinabi sa kanya ni Luis na may isa siyang pasyente na pumapatay ng maraming doktor at maaaring siya na ang isusunod. Pumayag si Dr. Isaac na bigyan sila ng access sa kanyang mga file,
ngunit hindi niya makilala ang mukha ng konsultant nang pinakitaan siya ng larawan. Samantala, si Jonas ay nakatanggap ng tawag mula kay Wexler at sa iba pa na nagbabala sa kanya tungkol kina Luis at Eleanor na malapit nang malaman ang totoo. Ngunit ayaw ihinto ni Jonas ang mga negosasyon sa magkapatid na Calvini, kaya sumang-ayon siya na ang pagpatay sa konsultant ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian upang hindi sila maimbestigahan ng Interpol. Pagkatapos magtrabaho buong gabi, nakahanap si Ward ng file na pagmamay-ari ni Gabriel Hansen, na hindi kilala ni Dr. Isaac dahil siya ay isang pasyente na hinahawakan ng kanyang assistant. Parang may kakaiba sa file na ito dahil ang address ay isang PO Box at palagi siyang nagbabayad ng cash, walang mga diagnostic na larawan at ang numero ng telepono ay kabilang sa isang putol na linya. Mayroon ding mga letrang GT na nakasulat sa tabi ng bawat record ng pagbisita, kaya ipinaliwanag ni Dr. Isaac na nangangahulugan nito na tumatawag sila ng taxi para sa lalaki dahil mayroon silang nakukuhang pera sa kumpanya. Ipinadala nila ang lahat ng mga impormasyon na ito sa istasyon ng pulisya at nakakuha ng isang address bilang kapalit. Habang nasa daan upang suriin ito, tinawagan ni Luis si Eleanor upang sabihin sa kanya ang tungkol sa nakuha nilang detalye. Sa oras na yun ay hiniling sa kanya ni Eleanor na magmadali dahil nagbanta ang kanyang superior na isasara ang kaso sa lalong madaling panahon kung wala silang mahahanap na ebidensya. Nang makarating si Luis at ang mga detective sa address kung saan hinahatid ng mga taxi ang konsultant pagkatapos ng bawat appointment sa doktor, nakakita lang sila ng bakanteng lote. Habang nagpapasya kung saan sila susunod na pupunta, tumawid si Ornelas sa kalye upang mag-almusal at nakitang naglalakad ang konsultant. Agad niyang sinabihan ang kanyang mga kasama at nagsimula silang sumunod dito. Doon ay napansin nila kung paano humihinto ang konsultant sa isang pampublikong telepono upang kunin ang isang mensahe na may lokasyon para sa kanyang susunod na pagpupulong, at ang lugar ay sa Guggenheim Museum. Nahanap ng tatlo ang konsultant na nakaupo sa tabi ni Wexler na natatandaan ni Luis mula sa kanyang pagbisita sa IBBC, ngunit hindi nila marinig kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Iniisip ng konsultant na nalalapit na ang pagtanggal sa kanya, ngunit binigyan siya ni Wexler ng misyon na patayin si Luis. Nang matapos ang kanilang munting pagpupulong, sinundan ni Ornelas si Wexler sa kanyang paglabas, at binantayan naman ni Luis at Ward ang konsultant. Sa kasamaang palad, ang isang salamin sa museo ay ipinakita ang kanilang presensya sa pamamagitan ng refleksyon, kaya ang dalawa ay napilitan na lumabas upang arestuhin ang lalaki. Sa oras na yun ay nagbabala ang konsultant na hindi sila papayag na makuha nila siya, at gaya ng hula niya ay biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki mula sa IBBC at binaril ang konsultant at si Ward. Namatay agad ang detective ngunit ang konsultant ay nakasuot ng bulletproof vest kaya nakaligtas. Patuloy silang pinapaputukan ng mga tulisan kaya pinaputukan din sila ni Luis, na nakapatay ng ilang lalaki habang naglalakad pabalik sa konsultant na nakikipagpalitan din ng putok at nag-alok kay Luis na makipagtulungan sa kanya kung gusto niyang mabuhay silang dalawa. Tinanggap ito ni Luis at pagkatapos niya siyang tulungan na tanggalin ang vest para makahingang muli, nagtago silang dalawa sa isang koridor kung saan nadaplisan ng bala ang tenga ni Luis. Gumawa sila ng distraksyon sa pamamagitan ng pagtulak ng wheelchair palabas, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na tumakbo pabalik at barilin ang isa pang grupo ng mga lalaki. Ang mga kalaban ay patuloy na dumarami, at ang konsultant sa pagkakataong ito ay tinamaan na ng tuluyan kaya binaril ni Luis ang ilaw para bumagsak ito sa mga tulisan kaya sila ay nakakuha ng tsansa upang makatakas kasama ang konsultant bago pa dumating ang mga pulis. Ngunit nakakalungkot dahil namatay ang konsultant bago pa ito makapagbigay ng anumang impormasyon. Kinagabihan ay gumawa si Eleanor ng ilang paraan upang ilabas si Luis mula sa istasyon ng pulisya. Nagdala din siya ng isang espesyal na intelligence report tungkol kay Wexler. Matapos iwasan ng ilang sasakyan na sinusubukan na pigilan sila sa pag-alis, dinala ni Eleanor si Luis sa istasyon ni Ornelas kung saan nakakulong si Wexler sa isang opisina. Nakipag-usap sa kanya si Luis na inihayag na alam niyang nakikipaglaban dati si Wexler para sa kahalagahan ng mga komunista, ngunit ipinaliwanag ni Wexler na napasama siya sa mga tiwaling sistema. Iniisip din niya na ang ideya ni Luis ng hustisya ay isang ilusyon dahil ang IBBC ay may mga komunikasyon sa lahat ng dako kaya ang pagsisikap na magkaroon ng hustisya ay walang kabuluhan dahil babayaran lang nila ang mga pulis at hukom. Ang tanging paraan upang tunay na pigilan ang mga ito ay ang magtrabaho na hindi sinusunod ang batas. Dahil alam niyang gusto rin ni Wexler na gumanti, sinabihan ni Luis si Eleanor na talikuran na ang kaso bago pa makalapit sa kanya ang mga ito. Siya na ang bahala sa mga kriminal na ito ng pasikreto,
at gusto niyang sabihin ni Eleanor sa lahat na tumakas siya mula sa kustodiya na madaling paniwalaan salamat sa kanyang nakaraan. Nang maglaon sa Italia, kinansela ng magkapatid na Calvini ang kanilang pagpupulong sa IBBC pagkatapos ipaalam sa kanila ni Luis na pinatay ng mga tauhan ng bangko ang kanilang ama. Si White at ang kanyang koponan ay pinaalis sa tanggapan ng Calvini, pagkatapos ay tinawagan ni White si Jonas upang ipaalam sa kanya kung ano ang nangyari ngunit hindi na siya nakabalik pa sa lungsod. Hindi din mahanap ng pulis ang kotse o ang driver, kaya ipinapalagay nila na ang magkapatid na Calvini ay nagbibigay sa kanila ng mensahe. Sinabi ni Wexler na maaari nilang ibenta ang kanilang mga depektibo na missiles kay Sunay, ang lalaking nagbebenta sa gobyerno ng Israel at patatahimikin din nila siya sa pamamagitan ng malaking halaga ng pera. Pinahintulutan ni Jonas ang plano at inayos ni Wexler ang pagpupulong kay Sunay bago tinawagan si Luis upang ipaalam sa kanya ang mga detalye. Kinabukasan sa isang sementeryo sa Istanbul, habang hinihintay ni Jonas si Sunay ay nagkunwari si Wexler na kailangan niyang pumunta sa banyo. Nakipagkita siya kay Luis ng palihim para bigyan siya ng tape recorder na may radyo na konektado sa isang nakatago na bag na inilagay niya sa jacket ni Jonas. Kailangang i-record ni Luis ang bahagi kung saan sasabihin ni Jonas kay Sunay ang tungkol sa mga depektibo na missiles, pagkatapos ay maaari na nilang ibahagi ito sa lahat ng mga kliyente ng IBBC para malaman nilang sila ay mga manloloko. At dahil dito ay kakanselahin ng lahat ang kanilang mga order at babagsak na ang bangko. Nang dumating si Sunay ay sinabihan siya ni Jonas na pumunta sa libingan na nasa ilalim para makapag-usap ng sila lang. Sa oras na iyon ay pinagmamasdan sila ni Luis mula sa isang sapat na distansya, ngunit nang ang mga lalaki ay pumasok sa mga lagusan, ang signal ay nagsimulang mawala kaya kailangan silang sundan ni Luis habang si Wexler ay naghihintay sa labas at nilapitan ng isang misteryosong tao. Pagdating sa lagusan, si Luis ay nagawang magtago sa likod ng mga haligi at ilang sandali pa ay narinig na niya ang mga lalaki na tinatalakay ang tungkol sa paghahatid ng mga armas. Gayunpaman, bago pa man sila magsimulang mapunta sa paksa ng mga depektibo na missile, nabangga ni Luis ang isang grupo ng mga paniki na nag-alerto sa mga bantay ng kanyang presensya, kaya siya ay pinalayas nang hindi man lang na-i-record ang pinakamahalagang bahagi. Sa oras na lumabas sina Jonas at Sunay, natapos na ang kanilang pag-uusap at naghiwalay na sila ng landas. Nilapitan ni Jonas si Wexler at nakitang patay na siya, kaya sa halip na umalis gamit ang kanyang sasakyan ay nagpasya siyang dumaan sa mga lansangan at nagtago sa karamihan. Lumapit din si Luis kay Wexler at pagkatapos kunin ang baril na itinago niya sa kanyang damit, hinabol niya si Jonas na nakita rin siyang paparating kaya sinubukan itong tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo papunta sa mga bubong. Nang ma-corner niya si Jonas sa isang dead end, sinabi niya kay Luis na ang pagpatay sa kanya ay walang kabuluhan dahil may ibang tao na kukuha sa kanyang posisyon at ang IBBC ay magpapatuloy na naging dahilan upang magdalawang isip si Luis. Sa sandaling yun ay nagpakita ang isang hitman na inupahan ng magkapatid na Calvini at pinatay si Jonas, na nagpasalamat kay Luis dahil pinadali niya ang kanyang trabaho. Sa oras na yun ay naiwan si Luis na nakatulala at hindi alam kung ano ang gagawin ngayon na ang kanyang pagsisiyasat ay humantong na sa wala. Gaya ng hula ni Jonas, sa kalaunan ay may ibang pumalit sa kanyang posisyon at ang IBBC ay patuloy na umuunlad. Gayunpaman ang kanilang mga agresibong pamamaraan at hindi kapanipaniwala na paglago ay naging dahilan kaya naghinala ang gobyerno, kaya't sa wakas ay pinahintulutan ng Senado ng Amerika si Eleanor na gawin ang lahat upang makumpleto ang investigasyon. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!